Toby. Baby Toby. Good morning, Tonga. Good morning! May hindi maamin? Ilabas mo na yan sa akin. Del Toby in the morning. Hoy! Nakakaloka! El Toby in the morning. Tell Toby in the morning. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras, subong kabuluan, Pangga, check your time. It's now 6:28 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din naman sa mga Pangga natin dyang nilalamig ngayon. Pero ngunit subalit natapuan, sila ngayon ay single. Yan yung mahirap no? Ito yung mga panahon na mahirap maging single, di ba? Malamig, gustong-gusto mo ng kayakap, gustong-gusto mo ng kabebe time, pero wala kang magawa. Wala. Tanging kayakap mo lang ngayon ay kumot at unan mo, di ba? Minsan kasi ang sarap kapag ikaw ay natutulog, di ba? Minsan masarap yung may may body heat, di ba? Lalong-lalo kapag malamig no? Kaso wala Tas minsan kapag gigising kayo ng napakaaga, napakalamig, di ba? So ayun, parang gustong-gusto nyo ng wag na pumasok, di ba? Kaso nga lang minsan, wala namang pipigil sa'yo. Pag hindi ka pumasok, mag-isa ka lang. Maawa ka lang sa sarili mo, no? So, anong gagawin mo? Papasok ka lang, pipilitin mo lang sarili mo. Wherein, kapag ikaw, kapag ikaw ay may kasama, di ba? Sabi niya, babe, wala tayo pumasok ngayon. Ay! Ang sarap! Nakakilig, no? Siyempre, ikaw, madidemonyo ka. So, yun, di ka na nga papasok, no? Magbe-bebe time na lang kayo. Tapos mag-aaway maya-maya. So, aminin na natin, yung baby time na yan, ilang minutes lang yan, tapos aawayin ka na ng girlfriend mo. Si mga girlfriend na yan, toyo. Oo, mapipikon-pikon, tapos wala na. Kiss na, yung baby time. At pipilitin mo na lang, sana pumasok na lang ako. Ay, nako. Pero sa mga Pangga naman natin dyan, na may ka-baby time, edi sana all. Sumapangga natin dyan na napapagod, pero pag uwi nila ng bahay, may ka-bebe time, sana all. Sa mga Pangga naman natin dyan, na may ka-bebe time naman, pero hindi naman nila binebebe time. Oo, ano na nangyari sa inyo? Kamusta na? Lamig-lamig na lang, ganon. Ay, tayo dyan. Yung iba nga, nainggit nga sa inyo, no? Kabebe time, ayaw nyo? Akin na lang. Ay nako, saktong oras, 6:31 on the clock. At syempre kasama nyo pa rin kalandian ng hot baby boy ng radyo. Of course, walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre Pangga, si Baby Toby ngayon ay live na sa Energy FM Facebook page. Kaya naman kung gusto nyo makita ang itsura ko, ngayong Monday morning, di ba? Kahit na nakakatamad, nakakaburyong, di ba? Ayan, pumasok pa rin tayo, manood na lang kayo, okay? Alright. So, para naman sa mga Pangga natin dyan, wala na nga ang jowa, wala pang magawa at hindi pa pumasok ngayon. Kung bored na bored kayo sa buhay nyo, ay naku, maglaro na lang kayo. Kasi nga naman, sino ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalong-lalo na kung boring ang oras mo, di ba? Kaya naman kung mahilig ka sa Tong Its at iba pa, tara na sa Game Zone. Fun, believable sa Game Zone dahil you play a real game of Tong Its with real players for free. At syempre may chance ka pang makisplit ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Syempre ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamitin sa panglaro sa kahit anong game at kaya rin itong i-cash out.
Siyempre, ang Game Zone ay may 2 event araw-araw. So, G ka na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at tara, Game Zone. Gina sa tong it's, tara, Game Zone. At syempre mga panggal, lagi nyo pong tatandaan na ang gaming ay dapat fun lang. Kaya naman visit pagcore.ph/regulatory or email keepitfun@pagcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2564. Gaming's for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. O diba? May solusyon na kapag ikaw ay bored at single ka, diba? Kaya naman go, maglaro ka na. Okay? Alright. At syempre hello din no, sa mga pangga natin dyan sa comment section. Good morning po sa inyong lahat. Hello kay Elizabeth Corpus. Kay Juan Miguel Gamocha, sabi niya watching from Las Piñas. Hello. Kay Lina, sabi niya happy Monday. Kamusta po, baby Toby? Okay naman ako. Oo, tinatamad lang pero okay rin naman kahit paano. Kay Muel Sam, sabi niya good morning DJ Toby at sa lahat ng ating mga pangga watching live from Albay. Hello. Kamusta kayo dyan sa Albay? Mami Yoli Ruiz, good morning po. Sabi naman ni Tasha Valdez, good morning baby Toby. Hope you're feeling better na. How's your weekend? Ayun. Ang bilis. Nakakaano, no? Nakabaliw. Alam niyo yung feeling na, ano, na parang kakasimula pa lang ng weekends nyo, no? Pero ngunit subalit dapat matatapos na. Yun yung nakakainis dun eh. Para ka lang natulog, tapos ayun, uuwi ka na ng Manila, tapos wala na. Pasok ka na kagad kinabukasan. Malupit pa dito, hindi ka rin nakatulog nung kinagabihan. Diba? Ang aga ko na naman kanina eh. Oo, nag-time in ako mga 1:28 ng umaga. Madaling araw, kaibigan. Apakasipag ko, no? Isipin nyo, no? Natulog ka ng alas 7 ng gabi, tapos nagising ka ng alas 11. What a nice. Hello naman sa mga pangga natin diyang puyat na puyat, no? Sabi ni Lina, ang lakas ng ulan dito sa Bulacan. Baby Toby. Dito rin ata. Hindi, wala ata. Sabi ng mga interns namin dito. Mag-ingat kayo dyan, ha? Sabi naman ni Jaya, hello, good morning, kuya. Good morning naman din sa'yo. Kumain ka na ba? Anong kinakain nyo ngayon? Alam nyo masarap nyo kainin? Sopas. Diba? O hindi naman kaya kung sweet tooth kayo, diba? Champurado. Yan ang napakasarap. Gustong gusto ko yan. Grabe, iba kasi yung lasa no? Talagang ano, tayong mga empleyado na no, usually ang ginagawa natin no, kapag nagsususpend no, yung governor natin, di ba? Ang ginagawa natin, nagpapaluto tayo sa nanay natin ng champurado, sopas, di ba? Kahit na anong mainit. Tapos ayun, habang umuulan, habang nanonood tayo ng TV, di ba? Yun ang kinakain natin. Oh. Naalala ko tuloy yung kabataan ko. Oo, gunon na gunon ako eh. Kaso nga lang, ayun, ganyan talaga buhay, di na tayo bumabata, tumatanda na tayo. Ay nako. Kayo ba, ano ba pinapaluto nyo sa nanay nyo kapag umuulan? Ha? Lugaw. Nakakamiss din yung lugaw. Alam niyo sa Cavite may lugaw. Masarap doon. Ang tawag namin doon kay lugaw ni Aling Bebang. After namin mag-basketball dati sa Cavite City, yun yung kinakain namin. Ang sarap kamo. Tapos samahan pa yun ng ano, no? Tokwat baboy. Apakasarap! Mali itong ginagawa ko, ha? Nagkikrave ako. Maling-mali ang mag-crave kapag wala ka ng Andak Health. Wala pa kasing sahod eh, no? So, yun. Kung ano man kinakain nyo ngayon, enjoy yun, no? Lalong-lalo sa mga estudyante dyan. No, kapag kayo tumanda na, so wala kayong pera, pag nag-crave kayo, ay naku, yari kayo. Totoo yun! Ayan. Isa sa mga learnings ko yan, no? Nung ako ay estudyante, dati,
Kapag gusto ko ng champurado, papagawa lang ako eh. Yun, meron na. O ngayon, gusto ko ng lugaw, gusto ko ng champurado, gusto ko ng sopas. Wala. Tagal pa ng sahod eh. Sahod kasi namin mga pangga, 25, no? 10.25. So ayun, mangyayari, tiis-tiis muna, no? At lagi namin tinatandaan, ang taong gipit sa delata, kumakapit. O, diba? Mararamdaman nyo rin yan. Nung mga interns namin dito, ngingiti-ngiti lang kayo. Pag kayo nagkatrabaho, gunon din kayo. Kala nyo. Ay nako, anyway. Good morning kay Ruel. At syempre, hello din kay Mami Merly Mayo. Kamusta naman po kayo? O siya, Pangga, meron tayong ngayong sender, no? Kaya naman pasok na natin yan dito sa Titi in the morning. Oh yeah, TT in the morning. Ang aga-aga ha. Tell Toby in the morning. Good morning sa mga pangga natin dyang mahilig manggulat. Lalong-lalo na sa mga pangga natin dyan na hilig yung gawing awkward ang mga pangyayari sa buhay. Ito ang storya ng ating sender. At ang sabi niya dito, Good morning, baby Toby. Tago mo na lang ako sa pangalang Finn. Maitanong ko lang, normal ba sa mga lalaki na ilalagay sa awkward na sitwasyon yung kanilang mga girlfriend? Like itong boyfriend ko. Bigla siyang nag-propose sa kalagitnaan ng happy hour session namin. Alam mo yung feeling na sarap ka na, tapos bigla akong maririnig yung "Will you marry me?" Diyos ko, baby Toby, mahal ko siya, pero hindi pa ako ready. At mas lalong hindi pa siya ready kasi wala pa siyang trabaho. Hindi ko alam yung isasagot ko sa kanya. Kaya bigla na lang akong tumigil at nagkulong sa banyo. After nun, hindi na kami nag-usap. At kinabukasan, parang walang nangyari. Like, hindi na ba namin yun pag-uusapan? Ano yun? Joke-joke lang yung proposal? Ewan ko ba? Ang gulo na tuloy ng utak ko. Anyway, tingin mo, baby Toby, normal lang ba yung ganon sa mga lalaki? Nag-overthink lang ba ako? O dapat baliwalain ko na lang to? Alam mo kasi sobrang siyang nakakabaliw. Ayun lang naman, thank you so much, baby Toby. Ang hilig ng mga ganun, no? Will you marry me? So, wala pang trabaho. Oh no. Anyway, by the way nga pala, no, nakalive nga pala rin tayo sa TikTok, no? Na kung gusto nyo makita ang itsura ko na may filter, na medyo makinis, no? Ayan. Doon na lang kayo manood. Kasi kapag may filter kasi, di ba? Yan, ang kinis-kinis sa mukha natin, no? Hindi kita yung mga tigyawat, di ba? Yung mga tigidig sa mukha. Ay, nako! Cover na cover. Kaya naman, go ahead, no? Energy FM 106.7. Ay, wow! Ang taas ang filter namin ngayon. And I love it. And hello po sa inyo dyan, no? Good morning po sa inyong lahat. Ikaw, ano masasabi mo, Pangga? Anong masasabi mo or ano ang gagawin mo kapag yung boyfriend mo ay bigla-bigla na lang nagpo-propose
sa kalagitnaan ng bembangan. Ang awkward nun, no? Lalong-lalo na sa mga tao na hindi pa rin ready sa mga ganyang bagay. Like, ano yung sasabihin mo, di ba? Ano yung isasagot mo sa kanya? Sabi ni Mami Alicia Guevara, "Hey, Baby Toby, good morning po. Di po ba kayo nagiginaw? Kawawa na kayo. Ingat po. Pogi naman yan." Uy, ano ba? Konti na lang maniniwala na ako. Ano ba? Kinikilig na ako eh. Huwag niyo akong gawing pabebe sa harapan ng interns namin, ha? Ano yun, dapat macho ako tignan dito eh. Nonchalant, no? Huwag niyo ilabas yung... Ay nako, anyway. Ano masabi niyo doon? Well, kung ako man, no? Yung tipong pinag-uusapan pa lang, napapressure na ako. Bilang lalaki, ah. Pag pinag-uusapan pa lang yun, no? Yung mga kasal-kasal, di ba? Diyos ko. Para sa akin, it's a no pa. At sinasabi ko lang, no? Kapag, if ever man, no? Yung mga ex ko, no? Sinasabi nila yun sa akin. Sabi ko, di pa ako ready. Which is dapat hindi ganun. Okay? Kasi parang nababastos mo siya eh. Diba? Dapat sabihin mo yun in a nice way. Diba? Sabihin mo like, mahal kita, pero hindi pa ako ready. Yan. Pero tingnan natin sa takdang panahon, kapag nakaipon-ipon na, kapag alam kong stable na yung buhay ko, ayan, pwede yung ganun. Diba? Sweet na sweet. Diba? Kesa naman sasabihin mo na, yoko nyan. Ano yun? Aminin na natin, no? Nakaka-pressure nga naman talaga. Kasi isipin mo na bata pa kayo, di ba? Ang dami pang gustong gawin, di ba? At hindi pa nga siya ready, di ba? Yung partner mo, no? So, siguro much better kung sabihin mo na lang sa kanya yung katotohanan. No? Sabihin mo lang na, I love you, but I'm not yet ready. Wow. Taray, English. Ganda mo doon, girl. Nako. Pero yun na nga, no, sa kalagitnaan naman, well, sa case mo, oo, ang awkward, no, ng sobra, knowing full well na ayaw mo pa nung ganung bagay, no, ayaw mo pa ng kasal, di ka pa ready, di ba? Yun talaga, natural lang yun na yun yung maging reaction mo, no. Kasi, nasa ruro ka ng kaligayahan, eh, no. Baka mamaya, tumitirik pa nga yung mata mo, eh, no. Tapos yun, biglang sasabihin niya, will you marry me? So, lahat ng emosyon mo, bumaba, di ba? Lahat ng kaelyahan mo, bumaba, ganon. So, paano nagagawin mo niyan? O, nagkulong ka nga. Siguro, no, parang nga naman mas okay yung inyong maging relasyon, no? Communication is the key. Lagi naman natin sinasabi yan, no? Napaka-cliche na, pero yun naman talaga ang katotohanan, eh. Communicate mo sa kanya yung mga ganyang bagay na ano ba tawagan nyo? Babe, baby, mahal. Hindi pa ako ready sa mga ganyan. At pwede ba, kapag ginagawa natin yun, no, huwag mo namang sasabihin yan. Ang awkward. Ganun. O, pwede naman yung ganun. At sa tanong mo naman, no, kung trip-trip lang, siguro hindi. Siguro nasabi niya lang yun dahil nadala rin siya ng emosyon, no? Nadala rin siya sa sarap. Siguro ginalingan mo siguro, eh. Yan ang problema, no? Tayong mga tao, nadadala tayo sa emosyon natin. Kapag galit tayo, nakakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi naman natin gustong sabihin. Like pasasakit na salita, di ba? At minsan, kapag nag-aaway pa nga kayo, di ba? Nakikipag-break kayo. Lalong-lalo na sa mga babae dyan, no? Siyempre, ganoon na rin naman sa mga lalaki. Nakikipaghiwalay tayo kahit hindi naman natin gusto, di ba? Dahil nga galit, no? So, ganoon lang din yon kapag kayo nagbebembang. Nakapagsabi kayo ng mga bagay na medyo awkward. At kapag sinabi mo yun in a normal, way or normal situation, no? Parang wala lang naman. Diba? At minsan kikiligin ka. Pero ayun,
Aminin mo naman, nag-dirty talk din naman kayo. Oo. Kayo ng jowa mo, nag-dirty talk din naman kayo for sure. O sige, sabihin nyo yan ng walang emosyon. Diba? On a normal day, sabihin nyo yan. Ano man, feel nyo? Awkward din, di ba? Yung bigla-biglaan na lang, no? Magsasabi ng dirty talk. Ano feel mo, di ba? Ganun din naman. So, ayun. Siguro itong boyfriend mo, no? Dala lang siya ng emosyon niya. Sa sobrang sarap siguro, sobrang na-feel niya yung love mo, di ba? Yung init ng katawan mo. So, ayun. Napasabi siya ng will you marry me? Ayaw mo nun. Ayaw ka na niyang pakawalan. Di ba? So, siguro, oo, ngayon, medyo bata pa kayo, wala pa siyang trabaho. Pero, now you know, no? Look at the bright side. Now you know na gusto ka niyang pakasalan, di ba? Panis. Sa case naman na hindi niyo na siya pag-uusapan, siguro, kailangan niyo na siyang pag-usapan kung seryoso na kayo sa isa't isa, di ba? Kung lang naman. So, yun. Sabi ni Jason, money issues kaya awkward pero mayaman, hindi magme-message yan. By the way, good morning. May point din to, no? Kasi nga wala pang trabaho, no? What if nga naman na kapag mayaman yung nagsabi nun sa'yo, yes ba kagad? Eto tanong lang naman, no? What if kapag may kaya, anak ng mayaman, di ba? At sabihin natin, successful siya sa buhay niya, no? Dahil lang nga lang sa efforts niya, no? Yes ba kaagad ang sagot? O magiging awkward pa rin? Yun lang naman, tanong, no? Tama to, may point nga to si Jason. Sana naman hindi. Sabi ni Jeff, napaka-wrong place and wrong time nga naman yun, DJ Tobes. Kasi baka iba yung naipasok sa'yo maliban sa singsing. Masyado ng graphic. My virgin ears, my virgin eyes. Oh no. Ay nako. Hello din kay Yasmin. Sabi niya talaga, well, you know me talaga, Toby. Talaga? Wala kita. Anyway, hello sa Yasmin. Miller, sabi niya, good morning, DJ, pa-shoutout po. Hello sa Miller. Hello din kay Aubrey from Dubai. Kay Maritoni, sabi niya, ikaw ang favorite kong DJ sa Energy FM. Oh, maraming salamat naman. Bakit ako? Gian, hello sa'yo, Gian. Ay, nako. Anyway, para sa mga pangga natin dyan na gustong magpatawag at gustong mag-send, no? Pwede rin naman yan. PM lang kayo sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang, BabyToby1067. Okay? Alright. At syempre, para sa mga pangga naman natin dyan, no? Na ikakasal na at talagang masaya na sa buhay nila. Sana all. Para sa inyo, itong ating next song, well, I know, no? Na napakaganda nyo kapag kayo ay nag-wedding gown na, di ba? Kaya nga sabi ni Shane Filan, you're beautiful in white. Oh, kilig, no? Parang nakaka-excite, no? Na ma-imagine or makita mo, no? Yung babaeng mahal mo na lumalakad sa altar, papalapit sa'yo, di ba? Ano magiging reaction mo, no? Wala ko na-imagine ko na. Maiiyak ako. Maluluha ako. Pero, ngunit sa balit at tapwat, no? Ang sabi nila, kapag daw naluluha yung groom, no? Ibig sabihin daw nun, manloloko yung groom. Totoo ba yun? Naniniwala ba kayo doon? Ako hindi. No, hanggang sa nandyan pa si Luis Bonsano. Kasi si Luis Bonsano, umiyak din yun eh. Hanggang nandyan si Luis Bonsano, sila paano kanyang asawa, naniniwala pa rin ako. Maniwala lang tayo, ha? Anyway, tumuntok lang dito sa estasyong same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo